Quincy. Quincy, buksan mo. Quincy. Tama na, huwag nang kumatok. Quincy. Luyaw, hindi ba dapat nandyan ka? Sa pangarap mong kasal. Pakiusap. Tumulong ka naman. Wala talaga ako ngayon. Wala na akong ibang paraan. Tumulong ka naman. Ikaw na ang ginangking. Huwag kang magkunwaring kawawa sa harap ko. Lumayas ka. Quincy, pakiusap. Kailangan ko talaga ng pera. Ang nanay ko sa... Tinulak mo si Shen Xiaotsu pababa ng hagdan. Dahil doon, na-ospital at nawalan siya ng malay. Inlano mong kakasalan ako. Alaga, para lang pala sa pera. Ngayon gagamitin mo ang iyong inang ampon, na may sakit para humingi ng pera. Luyaw, ang sama mo. Hindi. Hindi ganyan. Hindi ko talaga itinulak si ate pababa ng hagdan. Ginawa niya to para sirain. Ang ebidensya na nangaliwa siya. Pinagbintangan niya ako. Huwag mong lapastanganin si Shen Xiaotsu. Sabi ng mga magulang mo, bago ka mawala, sinungaling siya, puro kasinungalingan. Hindi ako naniniwala. Ang tanga ko. Quincy, kung hindi mo ako paniwalaan, bilang asawa ko, pahiram mo na ang pera sa akin. Pera yan para iligtas ang buhay. Ginong Qin. Ang kwintas na inutusan ninyo na ipagawa, nagawa na po. Ipapadala na ngayon kay Shen Xiaotsu. Quincy, bakit napakadali mong ibigay ang ganoong mamahaling kwintas kay Shen Xiaotse, ngunit hindi ka man nagpapautang ng 1,000,000 sa akin? Anong karapatan mo para makipagsabayan kay Shen Xiaotsu? Hindi pwede. May sakit pa si nanay, kailangan natin ng pera. Luyaw, hindi ka pwedeng bumagsak. Essay. Kuya, huwag kang magsalita. Alis ako para ilihis ang atensyon ng mga masama. Ano ang pangalan mo? Babalik ako para hanapin ka. Dito. Luyaw, tigil na ang pag-aarte. Hindi ka ba ang galing maggangga? Luyaw, may puso ka ba o wala? Hindi makautang ng pera. Ginamit mo ang pag-aarte na patay para lokohin ako, di ba? Akala mo ba, parang pinipilit na pakasalan ako ng Lola King? Pinipilit mo ba akong magbigay sa'yo ng pera? Hindi. Hindi mo magagawa yan. Nabayaran na ang bayarin sa ospital para sa'yo. Wala kang makukuhang 1,000,000 iyon, kahit 1 piso man lang. Bakit ikaw lang ang nandito? Saan ang mga kamag-anak? Doktor, alis na ako sa ospital. I-transfer lahat ng bayarin sa ospital at gamot. Sa pangalan ng nanay ko, Tao Xiangzhi. Pagpapalabas? Hindi pwede yan. Alam mo ba, may natitira ka na lang mga 1 taon para mabuhay. Kaya mas hindi ko na kailangan ng paggamot. Hindi mo ba iniisip ang sarili mo? At ang sanggol na 2 buwan pa lang? Sanggol? Ang ibig mong sabihin, buntis ako? Pero napakaseryoso ng sakit sa puso mo. Ang payo ko ay tanggalin mo ang bata. Hindi pwede, hindi pwede. Ito ang anak ko at ni Quincy. Ipagtatanggol ko siya, hindi ko siya papabayaan. 8. Paano mo magagawang suyain si Quincy? Kung hindi dahil sa'yo, ang natutulog noong gabing yon sa tabi ni Kin. Ako yon, ang batang nasa tiyan ko. Matagal ng anak ni Kinji. Luyaw. Kumita kang wala tapos pa umindak ka pa? Hindi ako. Luyaw, anong ginagawa mo? 8. Shen Xiaotsu. Ah, Shen Xiaotsu. Shen Xiaotsu, ayos ka lang ba? Shen Xiaotsu. Pinji. Ako. Sinabihan ko si Luyaw. Buntis ako sa'yo. Gusto kong payagan niya kaming magsama. Pero siya, Shen Xiaotsu. Hindi ganyan, Quincy. Pakinggan mo ako. Talagang wala ako. Lumayas ka. Quincy, kung malalaman mo, buntis ako ng anak mo. Mag-iba ba ang tingin mo sa akin? Kahit county? Quincy, may kailangan akong sabihin. Bakit nandito ka? Luyaw. Tingnan mo ang ginawa mo. Luyaw. Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi ganyan. Hindi ako nangopya. Nakita mo rin ang mga design sketches ko.
Bakit mo pa rin iniisip na ako yun? Kinopya mo ba ang gawa ni Shen Xiaotze? Babae ka na po ng kasinungalingan. Bakit ako maniniwala? Pinji, huwag kayong mag-away dahil sa akin. Luyao, huwag mong sisihin si Qin. Galit lang siya. Kaya niya nasabi yon. Kung naapi ka. Ikaw, sige murahin mo na ako. Masyado kang mabait, kaya napagkakitaan ka ng babaeng iyan. Lahat ng ginawa niya sa'yo, babawiin ko para sa'yo. Bobby, ikaw na lang ang natira kay nanay. Ngayon ka pa nagkukunwaring may sakit. Ang dedikado mo naman. May problema ka ba? Kung wala, lumabas ka. Mula ngayon, maninirahan si Shen Xiaotsu dito. Kung gusto mong magpahinga, pwede. Pero dapat alagaan mo rin siya mula ngayon. Maggahinga ka pa. Bakit naman? Ako ang tunay na may bahay ng tahanang ito. Hindi ako katulong niya. Dahil sa'yo, si Shen Xiaotsu ay halos nabali ang paa. At ngayon wala na pati ang bata. Luyao, tandaan mo ito. Dito ka para magbayad ng kasalanan mo. Isa pa, sinasabi ko lang to, hindi pinag-usapan. Kung ayaw mong gawin, lumayas ka na sa bahay na to. Uy, ang bait ng kapatid ko. Saan ka pupunta dyan? Saan ba ako pupunta? Anong pakialam mo? Ako ang nakatatandang kapatid mo. Luyao, kahit noong una, dahil sa akin, na napalayo ka noon. Pero inalagaan talaga kita. Taos puso. Magkasundo tayo, sister. Kumusta? Ano sa tingin mo? Kalimutan na natin. Hindi kita mapagkakatiwalaan. Engan, medyo maayos naman ang kalusugan ng bata. Pero ikaw naman, magpahinga ka araw-araw. Nabalitaan ng ina mo tungkol sa sakit mo sa puso. Kasalukuyan siyang hindi maayos ang kalagayan. Gusto mo bang puntahan siya? Wala akong oras ngayon. Doktor, pakiusap, sabihan mo ang nanay ko. Nagpanggap akong may sakit. Para makuha ang pera ng pamilya Qin. Lahat ito ay bahagi ng aking panlilinlang. Nagpanggap akong may sakit. Para makuha ang pera ng pamilya Qin. Lahat yan ay bahagi ng aking palabas. Pinji, huwag ka munang magalit. Baka naman, nagkamali lang ang kaibigan kong nurse. Hindi ko maintindihan. Ang bait mo naman. Bakit naman lolokohin ka ni Luyao? Anong nangyari? Ay, Kinji, isipin mo pa ng kaunti. Dapat may malaking pagkakamali rito. Hindi ganyan ang pagkatao ni Luyao. Napakasama. Ikaw ang batang lalaki noon? Batang lalaki. Gagamitin mo pa ang pera ko para pakainin ang mga magagandang kuya mo. Ako pa ang nagligtas sa'yo. Nakalimutan mo ba? Luyaw, hanggang ngayon pa rin. Gusto mo pang agawin ang kredito ni Shen Xiaotsu. Magkapatuloy ka pa ring lokohin ako. Hindi kita kailanman niloko. Nagpanggap akong may sakit para makapasok sa pamilya Qin at makakuha ang pera. Lahat yan ay bahagi ng aking palabas. Sinadya mong ipahamak ako. Tama na. Hanggang kailan ka pa magkapasikat dito? Hindi ko inasahan ang tunay mong anyo. Grabe, ang sama mo. Maghihiwalay na tayo. Quincy, bakit mo gustong makipagdiborsyo sa akin? Quincy, isa na lang taon ang natitira sa akin. Luyao, sabi mo alis na sa'yo si Kinji. Bakit ka pa nagpipili sa kanya? Dahil may anak ka? Kaya ayaw mong makipagdibosyo. Tama ba? Huwag mo akong hawakan. Hinahanap mo ito. Sobra kang mayabang. Makipag-away sa akin? Ikaw at ang anak mo. Kamatayan na lang. Hello. Hello, pamilya ba ito ni Luyao? Nakalimutan ni Luyao ngayong araw na kunin. Ang bagong gamot niya para sa puso. Kailan niyo ito kukunin? Gamot sa puso. Sabi nyo, may sakit sa puso si Luyaw. Hindi ba niya sinabi? Paano pwede to? Malala ang kondisyon ng puso niya. At buntis pa siya.
Mabubuhay na lang siya ng isa pang taon. Bakit hindi ninyo siya iniaalala? Hindi puwed. Niloloko mo ba ako? Ano, 1 taon na lang. Ano siya magkakaroon ng anak? Hindi siya pwedeng magkaanak. Wala akong pakialam sa nangyari sa inyo. Kung ikaw ay kamag-anak niya, subukan mo muna siyang kausapin ng maayos. Pa-abort at magpagamot. Baka may pag-asa pa. Ganito na ang sitwasyon. Inlano mo pa siyang mandaya sa akin. Sabihin mo, magkano ang binigay niya sa'yo? Ang weird mo naman. Hindi mo pa rin pinaniniwalaan ang sinabi ng doktor. Hindi pala dahil ayaw niyang magpagamot, kundi dahil walang naniwala na totoong may sakit siya. Kayo, hayaan niyong mamatay siya. Huwag ninyo siyang paniwalaan. Umiinom na naman siya ng palilinlang. Hindi ka pa ba napagsamantalahan niya? Hindi siya mapagkakatiwalaan. Sobrang hilig niya sa pera. Para sa pera, ihahamak pa niya ang sarili. Siguradong may inilagay siyang bitak. Nasa loob siya roon, siguro. Kapag natanggap ng anak ang sulat na ito, baka nasa langit na ang mama. Dahil sa'yo, kaya nagkaroon ng lakas ng loob ang mama para harapin ang sakit. Abala ang tatay sa trabaho. Maaring mapabayaan niya ang iyong pang-araw-araw na buhay. Pero tandaan mo, anak, Hindi ako naniniwala. Malubha ang kondisyon niya. Dalhin niyo siya sa ospital para magpagamot. Doktor, kung mag-atake siya, ano ang mangyayari kung hindi siya makainom ng gamot sa oras? Mamatay ang tao yan. Ako yon. Ako ang kumatay sa kanya. Pinji, huwag kang ganito. Hindi ito kasalanan mo. At isa pa, nagpadala na naman tayo ng mga tao para maghanap, di ba? Siguradong makikita natin siya. Shen Xiaotsu, sabihin mo sa akin. Ano ba talagang nangyari noong araw na yon? Kinji, nasasaktan mo ako. Nang lumabas ka noong araw, sumunod agad ako sa labas. Pero sobrang bilis ng takbo ng kotse mo, hindi ko naabutan. Nang bumalik ako doon, nawala na si Luyao. Jinongkin, hinanap na po namin ang lahat ng ospital. Wala pa pong balita tungkol sa Ginangkin. Kung ganoon, patuloy niyong hanapin. Gusto kong makita siya kung buhay pa. O makita ang bangkay kung namatay na. Pinji, nakatatanda na si Luyao. Siguradong ligtas siya. Bukod pa rito, hindi ba mayroon siyang kapatid na lalaki na napakaalaga sa kanya? Pwede pa ngang. Nakipag-ugnayan na siya sa kapatid niya at umalis na. Nga pala at ang adoptive mother niya, baka alam niya kung nasaan si Luyao. Akala mo hindi ko hinana. Nawala rin ang adoptive mother niya. Sobrang galit siya sa akin. Kahit isang balita, ayaw nilang ipaalam sa akin. Nahanap na namin ang address ng inang-amang ni Ginangkin. Sige, alis tayo agad. Jinongkin. Baka hindi na pwede na yon. Pamilya nila, naghahanda sila ng libing. Kanino ang libing? Si Ginang. ako ang nagligtas sa'yo. Nakalimutan mo ba? Hindi kita kailanman niloko. So ikaw talaga ang nagligtas sa akin. Hindi pa siya patay. Bakit ninyo siya inilibing? Kinzi. Ikaw, halimaw. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. May mukha ka pang lumapi. Lumayas ka. Lumayas ka na. Ikaw ang lalaking yun. Siya pala ang kuya niya. Isa akong tanga. Matibay ang kapatid ko. Pinilit mo siyang mamatay. Alam mo ba, buntis siya sa anak ninyong dalawa. Ganito ka ba kasinsin, papatayin mo siya. Hindi. Hindi ko siya pinili. Kinzi, kawawang duwag ka.
Noong araw na yon nagkasakit ang nanay ko. Kailangan madmi siya at kailangan namin ng 1 milyon. Kumulugi ang kapatid kong babae sa pamilyang Shen ng 3 oras. Tapos pinalabas din siya. Sa huli wala na kaming magawa. Kaya pumunta siya sa'yo. At ikaw naman, ano bang ginawa mo sa kanya? Tigilan mo na. Quincy, pakiusap. Talaga, kailangan ko talaga ng 1 milyon. Hindi ko papayagan na pagmumuraang mo si Shen Xiaotsu. Bago namatay ang kapatid ko, hiningi pa niya sa akin. Iligtas ang anak niya. Ginagamit niya ang buhay niya para protektahan kayo. Ikaw at ang anak niya. Duwag ka talaga. Hindi. Niloloko mo ako. Sobrang hindi siya patay. Sana nga hindi siya namatay, iyon ang hangad mo. O duda ka lang sa kanya. Hindi ako nagdududa sa kanya. Ibubunot ko siya rito. Layo ka, layo ka. Ah, Gising ka na. Ayon sa ulat, ito ang unang pampublikong paglabas ni Ginoong Qin matapos ang 1 taon. Unang beses muling dumalo siya sa isang pampublikong aktibidad. Nakakagulat talaga. Luyaw, bakit abala ka pa rin? Sinabi ng doktor na matagumpay ang operasyon. Pero kailangan mo pa rin magpahinga. Kung ganito ka pa rin, masasaktan ako. Sabi ng iba, si Cheng Feng, ang pangalawang binata ng Cheng. Matigas ang puso. Sa tingin ko, sismis lang yan. Huwag kang mag-alala. Ayos na siya talaga. Alam ko na, mahalaga ang trabaho. Pero tayo, dapat pa rin magpahinga. Ken ka, Alam ko na. Halos tapos na ang design sketches. Pagkatapos nito, magpapahinga talaga ako. Cheng Feng, salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ako ang nasa kinalalagyan ko ngayon. Miss Ken ka na. Ngunit, Ken ka para maging maputi at medyo chubby. Para mabayaran mo ako. Ken ka na. Kumpirmado na. Tiyak na lilipad si Lu Yongming papuntang Luocheng. Ginong Qin, 1 taon na ang nakalipas. Hindi possible si Ginang. anong hindi posible? Sigurado akong buhay pa siya. Huwag niyong hayaang mainig ko yan muli. Ang flight papuntang Luocheng ay malapit ng lumipad. Mga pasahero, pakipunta na po. Boarding na sa gate. Jinong Cheng, Ang bait mo talaga. Ikaw pa ang naghatid mismo. Tawagan mo na sana ako. Ako na lang ang kukuha, ayos lang. hayaan mo akong gumalaw ng kaunti. Ito ang design sketches para sa contest na to. At pati ang sample na damit. Tingnan mo nga. May tiwala ako sa'yo. Di na kailangang pag-usapan pa ang talent at galing mo. Ah nga pala, talagang hindi ka na mag-attend? Dadalo ka ba sa contest? Sa tingin ko, itong gawa mo. Malaki ang sansa na manalo. Pag nanalo ka, ang gaganda kapag ikaw mismo ang tumanggap ng award. Wala na. Alam mo naman ang kalagayan ko. Dahil may nakusahan na akong plagiarism noon. Kailangan pa ngang maging anonymous ang paglahok. Para sa reputasyon ng Cheng Group. Mas mabuting huwag na akong magpakita. Sage, pero pagdating nun, dapat manood ka ng live stream ha. Ako naman, pag tumanggap ako ng award sa palco, hawak-hawakan ko ang lightboard ni Luyaw. Ikaw na lang ang mag-remote accept. Seth, manonood talaga ako ng live. Ginong Keng, Nandun na ang mga bisita sa baba. Sage, naintindihan ko na. Hindi na kita abalahin. Umalis na muna ako. Kinabukasan. Luyaw. Luyaw, sigurado akong buhay ka pa. Mama, miss na kita. Eh, Kuya, ayos lang ako. Matagal ko nang pinakawalan yan. Maglaan ka ng oras, umuwi ka na rin minsan.
Gusto ka talaga ng ma'am natin. Psych. Ang design entry ng Cheng Group ngayon. Walang duda, panalo yan. Sandali, ano to? Ang design ng Cheng Group. Kaya pala katulad ng sa Huihuang Group. Ang design nila, magkakahawig na magkahawig. Grabe, nakakagulat. Sa kompetisyong ito, lumabas ang kaso ng plagiarism. Bakit ang design ng Cheng Group kapareho ng design ng Huihuang Group? Talagang magkamukha. Nakakagulat talaga. May plagiarism talaga sa kompetisyon. Maari kong ipagtapat ang kredibilidad ng Cheng Group sa ngalan ng kumpanya. Ang design namin, hindi pwedeng nagmula sa pagnanakaw. Kung ganoon ang sinasabi ninyo, wala na kaming magagawa. Pero ang kabilang panig naman ay, ang kilalang-kilala na Huihuang Group. Ang mga designer nila nagtapos sa mga tanyag na paaralan. Napakaliit ng posibilidad na may plagiarism. Host, gusto ko lang magtanong. Kung ayon sa sinasabi nyo, ibig sabihin ba dahil nagtapos sila sa mahusay na paaralan, wala ng plagiarism? Wala akong magagawa kung ganoon ang tingin ninyo. Kung sinasabi ninyong hindi kayo nangopya, kailangan ninyo ng ebidensya. May ebidensya ako para patunayan yon. May ebidensya ako para patunayan yon. Ako ay designer ng Cheng Group. Ang gawaing ito, ako ang nagdisenyo. Ikaw ang designer ng Cheng Group. Sino ang naging guro mo? Tungkol sa pagkakapareho ng gawa, na halos pareho sa design genius ng Huihuang. Ano ang sasabihin mo? Hindi ako nag-aral sa anumang prestigyosong unibersidad. Pero sigurado ako na siya ang nangopya ng aking gawa. Hindi ako nangopya. Hindi ako nangopya. Quincy, nakita mo rin naman ang mga design sketches na ginawa ko. Bakit pa rin iniisip mong ako ang nagnakaw ng gawa ni Shen Xiaozi? Noon nagkamali ako sa akala ko tungkol sa'yo. Ngayon, poprotektahan kita. Ang talento at kakayahan ng isang designer, walang kinalaman kung nag-aral ka o hindi sa kolehiyo. Sana kayong lahat na narito, makita ang talento ng mga designer namin. Hindi lang yung papel na diploma. Papatunayan ko ang mga sinasabi ko. Ang lahat ng aking gawa ay galing sa isang set ng design sketches. Kaya ba ng Huihuang Group na magpakita ng perhong set ng design sketches? Congratulations! Napakagaling nito. Par-pareho ang desisyon ng mga hurado na ang Cheng Group ang tunay na may orihinal na disenyo. Kinansela na ang resulta ng Huihuang. Binabati ang Cheng Group sa pagkamit ng unang lugar sa kompetisyon na ito. Salamat, Cheng Feng. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Luyaw, gayong nanalo tayo. Dapat tayong magdiwang. Hintayin mo muna ako dito, kukuha ako ng kotse. Seth. Mag-ingat. Ayos ka lang. Buhay ka pa talaga. Buhay pa ako. Baka nasayang ka na buhay pa ako. Henzi. Ang ako ngayon. Wala nang kinalaman sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Bakit mo di sinabi na buhay ka pa? Bakit tinayagan ng ina at kapatid mong tagapag-alaga? Nakasama kitang niloko ako. Luyaw, alam mo ba kung ano ang dinanas ko sa nakalipas na 1 taon? Sagutin mo. Magsalita ka. Bakit mo inayos ang panlilinlang na ito? Bakit? Hindi ka ba dapat magpaliwanag sa akin? Wala akong ipapaliwanag sa'yo. Makinig ka. Ang dating asawa. Patay na si Luyaw 1 taon na ang nakakaraan. Ngayon, ang nakatayo sa harap mo ngayon ay wala nang kahit anong kaugnayan sa'yo. Ayaw na kitang makita pa. Pabayaan mo na ako. Hindi ko payagan. Hanggang hindi napipirmahan ang kasunduan sa diborsyo, mananatili kang asawa ko. Alam mo ba, Hindi ko alam. Quincy, paano ka naging napakasarili? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa akin? Kailangan ba talagang mamatay ako bago ka titigil? Bago ka titigil? hindi naman, ako. Hindi ko kailanman sinadya na mamatay ka. Masasabi mo ba yan sa konsensya mo? Hindi mo kailanman inisip na patayin ako. Nakalimutan mo ba nung una? Kung paano mo ako ininsulto? Hindi ako ikaw.
Hindi ako ang alagang hayop mong pinapatawag at itinataboy. Kung ang mahal mo ay si Shen Xiaotze, sana kayong maging masaya magpakailanman. Huwag mo na akong guluhin. Hindi, Luyaw. Akala ko noon, si Shen Xiaotsu ang nagligtas sa akin, kaya naging mabait ako sa kanya. Alam kong nagkamali ako. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ba yan, Luyaw? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para mag-ayos. Sige na. Pakiusap. Wala na ang anak ko, at ikaw pa ang humihingi ng isa pang pagkakataon para magayos? Quincy, hindi mo ba naisip na nakakadiri ba yan? Ginong Qin, may kailangan po ba? Ano ang relasyon ninyo sa kanya? Jinong Quinn, masaya na ako ngayon. Sana huwag mo na akong guluhin. Tara na. Jinongkin, naayos na ng headquarters ang lahat. Nandoon ang lolakin na nakabantay. Hindi dapat magkagulo. Halika. Ipadala mo ito sa legal department. Jinongkin, talaga po ba kayong magtatrabaho rito sa branch? Medyo. 1 taon. Bibigyan ko ang sarili ko ng 1 taon. Kung hindi niya ako makapatawad, susuko na ako. Pinji, Bakit ka nandito? namiss talaga kita. Nang marinig kong pupunta ka dito para magtrabaho, agad kong inimpake ang gamit at pumunta para samahan ka. Kalokohan. Umalis ka. Huwag kang magkalokohan dito. Hindi ako alis. Quincy, Hindi ka ganito sa akin noon. Alam kong niloko kita tungkol dun. Pero bata pa ako noon. Wala akong alam noon. Pinji, alagang gusto talaga kita. Magsimula tayo muli, ok ba? Huwag na ang drama. Jinongkin, magsisimula na ang pulong ng mga executives. Shen Xiaotsu. Noon ako ang may kasalanan. Tinuturing mo akong walang puso. Huwag mo na akong hanapin. Ipakilala mo na sa lahat. Ito ang bagong director namin. Kamusta kayo? Ako si Shen Xiaoxi. Ay ang mabait kong kapatid. Saan ka nang gagaling, wala kang hiya? Para makuha si Kinji, maging magkunwaring patay ganyang maruming paraan. Ginagamit mo pa. Shen Xiaotze, nagkakamali ka siguro. Yung dating inabandona ng pamilya Shen ay patay na talaga. Ang Luyaw ngayon, sa pamilya Shen o pamilya Quinn, ay wala nang kinalaman. Kaya sana naman, Director Shen, huwag kang magpalagay na pamilyar tayo. Nakakainis talaga. Luyaw, matapang mo na bang kausapin ako, ha? Sinabi ko na, namatay na ang dating Luyaw. Ngayon, hindi na ako magpapakumbaba, na parang taong nagpapaapi. Luyaw, sino ka ba talaga para umangal? Paano mo ako papangahasan? Dati nasa pamilya Shen ka pa. Mas mababa ka pa sa akin. Ngayon sa kumpanya, alo ka pa rin sa akin. Totoo? Pagmasdan mo na lang kung paano kita alisin sa posisyon ng Director Shen at ibaba ang iyong katayuan. Huwag kang mag-alala. Mararamdaman mo talaga ang tunay na pagiging talunan. Luyaw. Luyaw, Tumulong sa pag-check ng inventory ng mga sample garment. Narito na. Paano? Paano? Anong nangyayari? Tulong. Nandito ako. Luyaw.
Cheng Feng. Bakit nandito ka? Ikaw ba ang tumawag sa akin? Nanaginip ako. Nailigtas ako ng taong pinakaayaw kong. Na makita ko. Beauty, ikaw. Luyaw, Kumusta ka? Saan ka masama ang pakiramdam? Cheng Feng. Beauty, ikaw. Talaga, ayos lang ba? Magpahinga ka pa ba ng 2 araw? Ayos lang. Mas importante ba ang trabaho? Ginaw. Ginoong Qin, narinig namin na nakadischarge na kayo. Sinabihan niya akong magdala ng ilang regalo para sa inyo. Ito, galing kay Ginoong Qin. Inihanda niya ito para sa inyo. Pakiusap, tanggapin ninyo. Saan ba ang Ginoong Qin? Siya. Nasa ibaba siya. Kinzi, ano ba ang ibig mong sabihin? Akala mo ba pera ang makakabili sa akin? Kailangan mo bang gumamit ng ganyang paraan para pahiyain ako? narinig ko lang na naka-ospital ka at nakalabas ka na. Kaya nag-alala lang ako. May kasalanan ba yon? Ganyan ba ang paraan mo ng pag-alaga sa tao? Ikaw at yung babaeng nabibili mo gamit ang pera. Iba ako. Alaga bang isipin mo ako? Na ganoon ka ba ang tingin mo sa akin? Kasi ganun ka talaga. Huwag na kitang makita ulit. Luyaw, Nakakaawa si Luyaw. Na inistorbo ng mga katulad mo. ulitin mo yon. Sinasabi ko, hindi mo talaga kilala si Luyaw. Tumigil ka na sa pang-istorbo. Anong karapat dapat mo para magsabi niyan? Ako ang asawa ni Luyaw. Ginoong Cheng, Pumapasok ka sa relasyon ng iba. Hindi ka ba nahihiya? Hindi mo man lang alam kung paano magmahal ng tao. Nakakaawa naman. Sasabayan kita papunta sa trabaho. Luyaw, Sumakay ka na. Pasensya na, Ginoong Queen. huwag muna kayong umalis. Hindi mo ba ako bibigyan ng kahit isang pagkakataon? Hindi ba tinitingnan ni Director Shen ang oras? Oras nang tapos ng trabaho. Dito ako ang may sabi. Hindi mo matatapos ang mga itong ayong araw? Huwag kang alis. Bata ka pa ba? Kung makakainis sa'yo, hindi ko iniintindi. Ginoong Cheng, gusto kitang kausapin. Tungkol kina Luyao at Kinji, hindi ako takot mapagtawanan mo. Sa totoo lang, asawa ako ni Kinji. Totoo, asawa ko si Kinji. Si Luyao ay siyang sumisira sa relasyon namin. Si Luyao talaga ang sumisira sa relasyon naming mag-asawa. Imposible. Hindi ako naniwala. Sasabihin mo ba na gagamitin ko ang kasal ko? Para takutin siya? Gusto ko lang na. Tulungan mo akong hiwalayin si Kinji at si Luyao. Sa palagay ko, Ginoong Cheng ay ayaw din. Na maabala pa si Luyao. Kailangan mo ba ng tulong ko? Masyadong late na. Bukas mo na lang siya kausapin. Umalis na ba? Hoy, Cheng Feng. Luyaw, tulong. May pupuntahan akong party. Lahat sila may kasama. Ako lang ang nag-isa.
Halika, sumama ka bilang kasama kong babae. Sasabihin kong sasamahan kita kahit mamatay. Pinji, ayaw mo ba talaga akong makita? Wala na akong mapagsabihan sa'yo. Pinji, bakit ka napakawalang puso? Iniwan ko ang pamilya at mga kaibigan ko. Dumating ako sa lungsod na ito. Lahat para sa'yo. Gusto ko lang ang pagkakataon na ayusin ang lahat. Pahintulutan mo naman. Akala ko noon, si Shen Xiaotsu ang nagligtas sa akin. Kaya naging mabuti ako sa kanya. Alam ko nagkamali ako. Ikaw pala ang nagligtas sa akin. Ikaw pala, Luyao. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para magbayad pinsala. Pwede ba? Quincy, ito ba ang tinatawag mong pag-ayos? Baka badang sinungaling. Tumayo ka. Shen Xiaotsu, sinasabi ko sa'yo. Wala na akong anumang kaugnayan sa'yo. Huwag mo na akong sundan o istorbohin uli. Yao. Anong nangyari? Wala, ayos lang. Huwag kang gagalaw. Magulo ang buhok mo. Baliw ka ba? Luyao, ano gagawin mo? Paano mo nagawang sampalin si Kinji? Palo mo sa akin. Pinalo mo ako dahil sa lalaking ito. Kalmado ka muna. Paano ako kikalma? Nakikita ko ang babae ko na nagpapakita ng katiting sa ibang lalaki. Para ba akong isuot na kahihiyan? Ipapatong sa ulo ko ang kahihiyan. Ikaw ay akin. Hindi ka kailanman naging akin. Quincy, kung may pinili ka na, huwag kang maging palikuliko. Dahil lalo lang kitang hahamakin. Cheng Feng, tayo na. Luyao, Ji, masakit ba? Yaw, congrats sa'yo. Nanalo ang bagong gawa mo. Ng Best Newcomer sa International Design Contest. Parang Oscars ng Fashion World to. Basta nabangga lang. Paano naman? Sa kakayahan mo, hindi ka dapat nakaupo rito. Ma, Shen Xiaotsu, kailan ka ba? Kukuhanin mo na si Kinzi. Mag-asawa ka na sa pamilya Qin. Yun ang lalakas ng negosyo ng pamilya Shen. Hindi na natin pwedeng hintayin pa. ano ang silbi nung pinipilit mo ako? Ngayon ay si Kinji na. Sumuko na talaga siya. Gusto niyang magbalikan kay Luyao. Ang Luyaw na to, palagang malas para sa pamilya Shen siya. Noong una, dapat hinayaan na siya, namamatay sa labas para malinis. Kailangan siya tuluyang mamatay. Yon lang ang paraan. Ayos ka lang ba? Mag-ingat. huwag kang matakot, Luyao. Ako. Ako. Quincy, kumusta ka, Quincy? Buti ka lang, ayos ka. Quincy, Quincy, kumusta ka? Quincy, anong pinagtatawanan mo? Buti ka lang. Quincy, Ginaw. mas gusto kong tawagin mo akong Miss Lu. Naayos na ang sugat. Alis na muna ako. Huwag kang umalis. Akiusa. Pasensya na. Kumusta? Talagang pesensya na. Pero pakiusap, pumunta ka sa ospital. Ayaw makipagtulungan ni Ginong Qin. Ginong Qin,
Hindi pa gumagaling ang sugat ninyo. Lumayo ka. Gusto kong umuwi na. Quincy. Bata ka ba talaga? Wala namang talagang gustong sa akin. Mas mabuti pang mamatay na lang sa sakit. Hindi ka ba pwedeng makinig ng maayos? Paano kung masira ang kamay mo? Sasamahan mo ako, makikinig naman ako. Huwag kang umabus. Nasira man o hindi ang kamay mo, hindi ako sasama. Luyaw. Sobrang tanga ako noon. Hindi ko talaga alam. Ang dami mong pinagdusa. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo akong mahalin ka ng maayos. Luyaw. Sobra akong mayabang noon. Hindi ako kailanman tumayo sa panig mo. Iniisip ko ba ang mga problema? Hanggang sa umalis ka. Doon ko lang nalaman kung gaano ka naghira. Alam kong mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ha? Ano pa ang silbi ng pagsasabing yan ngayon? Kasama na ako ni Kang Feng. Hindi ako naniniwala. Makikita sa tingin kung mahal mo ang isang tao. Alam ko ng husto. Talagang alam ko na. Kahit wala siya, hindi pa rin kita mamahalin. Ngayon, hindi ko kailangan ang pagmamahal mo. Ako na ang huhugutin sa'yo. Pakiusap lang, huwag mo na akong itulak uli. O? Medyo gabi na. Kailangan ko nang umalis. Luyaw. Sige, ituturing kong kumayag ka na. Ah, ganun ba? Natandaan mo rin talaga ang gusto kong kainin. Yun nga ang pinakasara. Salamat. Hoy, kuya. May kaarawan si nanay sa loob ng 2 araw. Babalik ka ba? Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, ha? Kuya, titingnan ko ang oras. Kung may oras ako, pupunta ako para sa kaarawan ni nanay. Nanay, tingnan mo naman ang ginawa mo. Ngayon, hindi lang buhay ni Luyao ang hindi nawala, kundi halos bumalik na rin siya kay Kinji. Noon pa man kung kayo lang, kung hindi niyo siya pinabayaan sa labas, mas mabuti pa siguro noon kaysa ngayon. Nang ngayon babalik at aagaw ang lahat sa akin. Huwag ka munang magalit. Ni hindi inasahan ni nanay ito. Nakakainis ang malas niya, ang swerte pa. AMEA. Kung hindi dahil sa kanya, si Tao Xiangxi, ang mapanghimasok na inang kagapag-alaga, hindi sana nabuhay si Luyao hanggang ngayon. Ina, nanay. May narinig akong nakakatuwang balita kamakailan. Ayos naman ang lahat. Bakit naman muli nagkaroon ng lagnat? Luyaw. Gusto kong uminom ng tubig. Maari mo ba akong pakaini? Uminom ka na kung gusto mo. Huwag kang magpaawa sa akin. Ako. Buti naman. Pag nagising, nakikita kita. Samahan mo pa siya ng kaunti. Dapat maabutan pa niya ang flight. Babalik para sa kaarawan ng nanay. Hoy, kuya. Nakababatang kapatid. Naaksidente si nanay. Ano? Hello, Luyao, Cheng Feng. Pakiusap, tulungan mo ako. nasaan ka? Luyaw. Kumusta ang kalagayan? Iniresuscitate pa siya. Kasalanan ko lahat ito. Sabi ng nanay ko na busi si Luyao. Pilitin niyang isama ko siya. Para samahan siya sa karawan.
Gusto ko sanang sorpresahin si Luyaw. Pero, kakadating lang namin galing sa eoplano. Hindi mo kasalanan. Doctor, kumusta ang kalagayan ng nanay ko? Buti na lang na naihatid niyo siya agad. Panandali ang na-stabilize ang mga sugat mula sa aksidente. Pero ang pasyente, kamakailan lang bang mahina ang immune system niya? Kasama rin ba ang lagnat na sintomas? Madaling magkasakit ang nanay ko kamakailan. Kayo mga kamag-anak talaga. Nakita namin na ang inyong ina ay may leukemia. Maghanda na kayo. Luyaw, Wala pang balita tungkol kay Luyaw. Paglabas sa ospital, Mag-ipon kayo agad para sa gamot at paggamot. gagawin din namin ang makakaya para maghanap. Ang match na bone marrow. Luyaw, hatohin mo. May 1,000,000 dito. Gamitin mo muna ito. Hindi pwede. Tiang Feng, may utang pa ako sa iyo, hindi na pwedeng ganito. May 10,000 naman sa card na ito. Maliit lang itong tanda ng pasasalamat ko. Hindi mo pwedeng tanggihan to. Tiang Feng, babawin ko to at babayaran kita mula sa kinikita ko. Sige. Hoy, Munting kapatid, nahanap na ang match. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng pumunta. Nag-match na. Hindi lang si Shen Xiaotzu ang may match. Baka may iba pang mag-match. Kung hindi talaga, susukatin ko ulit. Kuya, tama na yan. Kumusta na si nanay ngayon? Hindi mo pa ba alam? Hindi na siya makapaghintay. Kailangan kong hanapin si Shen Xiaotze ngayon. Pero si Shen Xiaotzu, hindi niya basta-basta papayagan ang kapatid mo. At ang bagay na to, kung malalaman ng pamilya Shen, tiyak na hindi sila papayag. Okay lang, kuya. Para kay nanay, hindi ako natatakot sa kahit ano. Gusto mo bang tulungan kitang iligtas ang inang ampon? Haha. Ano ba siya? Karapat dapat ba siyang gumamit ng bone marrow ko? Lumayas ka. Huwag kang magpakita sa harap ko. Shen Xiaotze. Noon, lahat ng kasalanan ko. Basta handa kang iligtas ang inang ampon ko. Gagawin ko ang kahit ano. Ngayon, pag nakita ko ang mukha mo, nainis ako. Nainis. Kaya hindi ko na gustong gumawa ng kahit ano. Mababaw ako. Walang hiya ako. Lahat kasalanan ko. Sige na. Alaging nagpapanggap na parang marupok para kanino ba? Dahil sa pagmamadali mong iligtas ang inaampon mo. Pwede rin kitang payagan. Todo. Pero may isang kondisyon ako. Gawin mo ang isang bagay para sa akin. Jinoongshang. Ito ang design sketches na ginawa ko. Silipin niyo nga. Design sketches. Ay, pwede natin tingnan mamaya. Binibini Luyaw. Anong pabango ang gamit mo? Ang bango naman. Jinoongshang. Lalabas muna ako papunta sa banyo. Ay. Babaeng mangal. Kung inom ka ng basong to, magiging malandi ka mamaya. Haha. Quincy, anong ginagawa mo? May masamang balak siya sa'yo. Luyaw, talagang kapos ka ba sa pera? Pagkakita ng pera, wala na siyang pakialam. Ganun nga, kapos talaga ako sa pera. Hindi mo ba alam yan ng mabuti? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Sabihin mo kung magkano, ibibigay ko. Sawa na ako, wag na. Noong huli kong nag-open ako ng bibig, halos mamatay na ako. Kailangan matuto ang tao. Hindi pwedeng laging maging inosente. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Dahil ikaw si Quincy. Seg. Anong ginagawa mo? Anong kalokohan to? Ikaw. Ayos ka lang ba? Umalis ka na. Lumayo ka. Dali, ayokong masaktan ka muli. Umalis ka. Umalis ka na nga. Hoy! Nasa EI room na Fei Fan sa ikalawang palapag siya.
Kinzie, Bakit ka nandito? kung mahal mo talaga si Luyaw, tulungan mo na siya. Ano ibig mong sabihin? Ang adoptive na ina ni Luyaw, may leukemia. Alam mo na ba? Resulta ng bone marrow match. May nahaluan o napalitan, ewan kung sino ang gumawa. At ang nakakatawa pa, ang nagmatch pala ay si Shen Xiaosue. Gayon pinipilit niya si Luyaw. Nasamahan ang isang nakaka-creepy na lalaki, Kane at pakikipag-meeting. Anong sabi mo? Nasaan siya? Hello? May bagong episode na. Ano ang kinofilm mo? Huwag ka nang kumuha ng video. Ah! Ano ang kinofilm mo? Huwag ka nang kumuha ng video. Ang sakit ng nanay ko dahil sa'yo yun. Salamat ha. Natutuwa ako na nakatulong ako. Handa akong maging mobile blood bank mo. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Inumin mo na, lumalamig na. Titingnan ko. Anong ginagawa mo rito? Luyaw, ikaw ang bastos. Walang hiya ka. Luyaw, ikaw ang bastos. Pinji, alam mo ba, ano ang ginawa ng babaeng ito sa akin? Nainggit siya kasi mas mahusay ako kaysa sa kanya. Mas minahal pa ako kaysa sa kanya. Ginamit pa ang pinakamababang paraan. Yung pinakamaruming mga paraan para sadyang pagsamantalahin ako. Alam niyang gusto kita. Tapos paulit-ulit pa niyang ginawa. Kinuha ka niya mula sa tabi ko. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ganun na lang ang babaeng yon? At bakit tinatanggihan mo pa siyang saktan? Yan lang ba ang sasabihin mo? Ano ibig mong sabihin? Paano mo pinahirapan si Luyaw noon? Paano mo literal na sinawata ang kinabukasan niya? Pinji, hindi ko alam ang sinasabi mo. Akala mo paglipas ng panahon, hindi na ako makakaalam ng anuman? Dumating ka dito ngayon dahil, kailanman ang pamilya Shen ay sa isang gabi. Nawala ang lahat ng kanilang yaman. Ikaw ang may kasalanan. Shen Xiaotsu, sinasabi ko sa'yo. Hanggat nandyan ang pamilya Qin, hindi na muling makaahon ang pamilya Shen. At isa pa, dapat kang magkasalamat sa akin. Dahil pinag-asawa kita kay Ginoong Zhang, mas marangal pa yon kaysa pakasal sa isang kulubi. Mas magalang yon, hindi ba? Hindi, Pinji. Kinzi, hindi mo pwedeng ganito sa akin. Ginawa ko lahat ng ito. Dahil mahal kita, ika nga. May sala ba ako, Pinji? Hindi mo ako dapat ratuhin ng ganito. Tama na. Umalis na tayo. Luyaw, tulong po eh. Ayaw ni ate magpakasal kay Ginoong Zhang. Luyaw, at pati ang pamilya Shen. Hindi pwedeng bumagsak ang pamilya Shen, Luyaw. Luyaw, magkapatid tayo. Dugong pamilya Shen ang dumadaloy sa'yo. Matitiis mo bang makita ang mga magulang mo na natutulog sa kalye? Luyaw, hindi mo ba kayang panoorin ang mga magulang mo na gumagala sa lansangan? Shen Xiaotse. Paano ba talaga ako tinrato ng pamilya Shen? Alam mo yan higit pa sa kahit sino. Na hindi nila ako pinahirapan ng lalo. Iyon na ang pinakamalaking awa ko. Luyaw! Ikaw ang pumatay sa mga magulang namin. Hindi ka ba natatakot na parusahan kang langit? Kahit mamatay ako, hahatakin din kita pababa sa impyerno. Nakaayos na lahat. Ang iyong ampon na si Tao Xiangxi at ang kuya mong si Lu Yongming. Nalipat na sila sa high-level na ward sa ospital. Mamaya, lilipat ka rito at titira ka na kasama ko. Ay, nga. Ang silid na ito ay para sa mga bisita. Pwede mo itong gamitin simula ngayon. Hindi mo ba ako kinausapin man lang? Hindi ba pinag-usapan natin ito? Pero inayos mo na lahat. Sinasabihan mo lang ako. Hindi ito pag-usap. Luyaw, lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo at para sa kaligtasan ng pamilya mo. Wala akong ibang ibig sabihin. Huwag kang palaging mag-isip ng kung ano-ano. Hindi kailangang maging sobrang matindi. Quincy, sa mundo mo, hindi ba kailanman may nagsabi sa'yo ng hindi? Nakakalungkot. Hindi tayo galing sa perhong mundo. Luyaw.
Huwag mong sayangin ang lakas mo. Pinalitan ko ang kandado na ito. Huwag mong sayangin ang lakas mo. Pinalitan ko ang kandado na ito. Anong sinabi mo? Binili ko na yung gusaling ito. Pinalitan ko ang kandado ng kwarto mo. Tungkol sa mga gamit mo, nilagay na sa bahay ko. Ikaw, Luyaw, tigilan mo yan. Lumipat ka na at manirahan ka sa akin. Quincy, akala ko nagbago ka na. Hindi ko inasahan. Ikaw pa rin ang ikaw. Salamat, Cheng Feng. Kung wala ka, matutulog na lang ako sa kalye. Ang laki ng bahay ko. Mag-isa pa rin, malungkot. Ayos na ikaw nandito para samahan ako. Ah, tama nga. Baka hindi ka pa kumakain? Ipakita ko sa iyo ang galing ko. kumain tayo ng instant noodles. Siguro hindi. Labas na lang ako bumili ng gulay. Babalik ako at magluluto tayo. Sige. Tara, sabay na. Gwapo, bili ka ng bulaklak para sa girlfriend mo. Hindi naman kami magkasintahan. Ay naku, ang ganda naman ng asawa mo. Isang bungkus lang, bagay na bagay pa sa kanya. Ang talino naman ng pananalita ninyo. Sige, isang bungkus na lang. Lumipas na. Salamat. Heto. Huwag kang magpuyat, ara na. Luyaw, ilang araw na to. Palaging may nagdadala ng magagandang bagay sa'yo. Baka malapit na ang magandang balita? Sana maging masaya ka. Sabihin mo sa tita na mabuti ito sa kalusugan, para sa dop. Gamitin ang chopstick. Nilagyan mo ba ng sili yung 3 gulay mong ulam? Hindi ba ayaw mo ng berde na sili? Kumakain naman ako. Masarap din kapag ganito kainin. Kane, Hindi ako kumakain ng berde na sili. huwag kang pumipili ng pagkain. Luyaw, Luyaw, ano balak mo sa Pasko? Malamang nasa ospital ako kasama si nanay. Kasama si Tia? Hindi pwede, kailangan kong sabihin kay Tia. Okay na, halika, samahan mo ako. Marami naman kayong kaibigan na sasama. Kulang pa ako. Iba yun, di ba? Noong nakaraang Pasko. Tayo lang dalawa. Quincy. Buksan mo nga ang pinto, okay? Quincy. Para sa 2 taong puno ng sugat, talagang dapat kaming magdamayan. Luyaw, ikaw, pwede ba kitang makausap? Kumusta ang lasa? Ang Romani Conti ay may malalim at mayamang lasa. Parang rosas na malapit ng malanta. Ang bango nito, hindi mo malilimutan. Huhulaan ko lang, siguro magugustuhan mo. Sa lahat ng taon na yan. Ang lasa ng pulang alak sa bibig ko, laging mapait at maasim. Quincy. Teo, pakawalan na natin ang isa't isa. Luyaw, kung dahil sa huling pangyayari, hiningi ko ang tawad mo, nayayos ko na ang lahat ng gamit ko. Pagod na ako. Alam kong pinuntahan mo ang bata. Salamat sa iyo. At sa sakit ng aking ina, taos puso akong nagpapasalamat. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit hindi mo ako mapakawalan ay dahil nagsisisi ka, di ba? Ngunit ngayon, wala ka nang dapat bayaran sa akin. Sobra na ang nagawa mo. Kaya dito na tayo maghiwalay. Luyaw, kung ang lahat ng ginawa ko para sa'yo ay hindi dahil sa pagsisisi. Ang pagsisisi ba ay magpapagawa sa isang tao na para sa isa pang tao, magbigay ng ganoon kalaki?
Luyaw, bibigyan mo ba ako ng gabing ito? Maligayang anibersaryo ng kasal. Ginang Kin. Sabi mo rin pala, hindi mo kinain ang malaking handa, at pinili mong lumabas at magtitiis sa lamig. Ikaw ha, Kahit gaano pa kasarap ang putahe, hindi pa rin ito swak sa panlasa ko. Naalala ko nung bata pa ako. Pinalaki kaming nanay ko, ako at ang kuya ko. Kaya nung panahon na yun, pati isang kagat ng inihaw na kamote ay luho sa amin. Tapos naisip ko, pag ako'y lumaki at may pera, kakain ako ng inihaw na kamote araw-araw. kaya ngayon natupad na ba ang hiling mo? Lahat natupad. Pero wala ring kaligayahang inakala ko. Sabi mo ba ang tao, hindi talaga natutong masyahan? Luyaw. Hindi ka ba masaya? Hindi. Masaya naman ako ngayon. Pero nararamdaman ko na may kirot sa puso mo. Paano naman? Kasalanan mo. Kasalanan mo. Dapat ko siyang kamuhian. Ganon ang ginawa niya sa akin. Sobrang sama siya sa akin. Pero hindi ko pa rin siya malilimutan. Ang sakit ng puso ko, anong gagawin ko? Miss Lu, pupunta ka na sa trabaho ng ganito kaga? Bakit ikaw nandito? May kailangan ba siya? Ginoong Kin kagabi nagkaroon ng pagdurugo sa tiyan. Kaninang umaga lang siya nakauwi. Pagdurugo sa tiyan. Paano naman nagkaroon ng pagdurugo sa tiyan? Hindi ba't dahil naong isang taon? Dahil sa ilang mga bagay, nahirapan si Ginoong Kin sa pag-inom noon, naging lesengjero. Kahit pagkatapos ay tumigil naman siya. Pero hindi talaga siya pwedeng uminom ng sobra. Hindi ko rin alam kagabi. Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Bigla siyang uminom ng ilang bot ng red wine. Kung hindi tinawag ng waiter, hindi ko malalaman. Talagang hindi ko alam. Kumusta na siya ngayon? Delikado ba? Bakit hindi siya nasa ospital? Dapat pa siyang iobserbahan ng mabuti. Pero ayaw niya manatili, pinilit umuwi. Hindi niya pinapayagan may kasamang tao. Wala talaga akong magawa. Sana wala nang masamang mangyari. May mga gamit pa akong kukunin. Umalis ka na muna. Basta tingnan mo lang siya sandali. Paano kung may mangyari? O kung may mangyari nga? Hindi naman siguro mangyayari ang pinakamalala, di ba? Hindi ka ba nakikinig sa sinasabi ng iba? Bakit ka nandito? Nasaan ang taong yon? Kagabi magkasama kayong umuwi. Nayak ka ba? Nabigo kita. Umalis ako ng mag-isa. Sabi ng assistant, ayaw mo na namang pumunta sa ospital. Malaki ka na naman. Bakit ka pa parang bata? Umiwas ka sa ospital? Kasi naisip mo ang mga masamang bagay. Masakit sa puso. Sasamahan kita sa ospital. Magbagamot ka na ng maayos. Huwag kang magdulot ng abala sa iba. Inaalala mo ba talaga ako? Hindi naman ako. Gawa lang ng pag-alala sa kapwa. Hey, naririnig mo ba? Naririnig ko. Luyaw, hintayin mo, ayusin ko lang agad. May pagkakataon pa. Hanggat inaalala mo pa ako, may pag-asa pa ako. Ang aga mong pumasok. Hindi ka ba nagsusumikap din sa trabaho? Ngayon pupunta ako sa kliyente, kailangan ko ng biyehe. Wala namang ibang paraan. Sino ba naman gustong gumising ng ganito aga? May sakit ka sa tiyan.
Tandaan mong kumain ng agahan. Salama. Ay, nga pala. Ito para sa'yo. Ano to? Nilagang sabaw na niluto ko. Sana maging maayos ang pagtutulungan natin. Sandali lang, may emergency ako. Naglalaga ka ng sabaw. Gusto mo ba? Hindi ko inakala na ikaw, bilang malaking C, ang galing mong magluto. Dahil may nagsabi sa akin, kung gusto mong manalo sa puso ng tao, kailangan mo munang sakupin ang tiyan niya. Luyao, baka hindi ka maniniwala. Ngayon nakikita kita araw-araw. Sobrang saya ko talaga. May tumatawag, tawag muna ako. Sige, ikaw muna ang mag-asikaso. Ginong King, Bumalik ka agad, ha? Ginong King, si Shen Xiaozu ay naglalathala ng balita online ngayon. Sinasabi niya na iniwan ninyo ang inyong asawang mahira. Ang bagay na ito ay nakaapekto sa presyo ng stock ng kumpanya. Medyo malaki ang epekto. Tingnan ninyo, ang mga tabloid na laging nag-ula, ang sismis at eskandalo, pang tres-rang media, hindi nila ginagawa ito para seryoso. Sa mga susunod na ganitong bagay, huwag mo na kong iulat, ayosin mo agad. Opo. Grebe, talagang porsigido siya. Araw-araw kanyang nilulutuan. Gusto mo subukan? Ay naku, wag naman. Baka malaman niya, papatayin niya ako. Hindi naman ganoon kalala. Yung balita sa net kamakailan. Narinig mo na ba? Tungkol kay Shen Xiaozi. Gayon, puro awas sa net kay Shen Xiaosue. Sinasabi nilang siya ang kinikilalang taksil ng buong internet. Pero hindi ganoon ang totoo. Ay, nagpaalala lang ako sa'yo. Huwag kang magpa-impluensya sa mga ganitong maliit na pamamaraan. Huwag kang magpadala at mapabili ng ganito. Mahirap siya sa sarili pero mas malupit siya sa iba. Luyao, nasaktan ka na minsan. Huwag ka nang masaktan ulit ngayon, ha? Naintindihan ko. Ken tayo. Sige, mag-drive muna ako. Psych. Tiang Feng. Doktor, kumusta si Luyao? Buti na lang na naihatid siya ng maagap. Dahil may kasaysayan ng sakit sa puso ang pasyente. Kailangang mag-ingat siya sa araw-araw. Tulad ng dobutamin, isang malakas na gamot na nagpapasikip ng mga ugat ng dugo. Huwag na subukang gamitin ito sa hinaharap. Mapapalala nito ang matinding atake sa puso. Pero ang operasyon niya sa puso ay halos 2 taon na ang nakalipas. Patuloy na maayos ang kanyang paggaling. At maingat din siya tungkol dito. Paano ganon? Anong nangyari? Ayos naman siya, bakit siya na ospital? Kailangan magpahinga si Luyao. Mag-usap tayo sa labas. Kenzie, Huwag mong akalaing hindi kita kayang saktan. hindi ba gusto mong malaman? Bakit hospitalized si Yao Yao? Ang ulat na ito ang sagot. Sino? Sino ang gumagawa para saktan siya? Kenzie, ano pa ang silbi ng pagpapakatanga mo ngayon? Ano pa ba ang halaga nito? Ano ang nagawang mali ni Luyao sa'yo? Bakit mo siya piniliting mamatay? Hindi ako. O may kinalaman na naman ang iba mo? Simula pa noon hanggang ngayon. Ikaw ang nagpilit kay Luyao na mamatay. Ikaw, tarantado. Luyaw. Ako na ang bahala. Tama na, kin na anak na Ginoo. Baka naman magkamali ka ulit.
Hindi na kayanin ni Luyao ang kahit kaunting gulo. Kahit konting abala lang. Naniniwala ka pa rin na ako ang may gawa? Ikaw muna, umalis ka na. May kasama akong nag-alaga, sapat na si Cheng Feng. Kung gusto kitang saktan, marami na akong pagkakataon noon. Hindi ko kailangang maghintay hanggang ngayon. Matagal na ang nakalipas mula nangyari iyon. Hindi mo ba maintindihan ang nararamdaman ko? Pero nandito ang katotohanan. Paano mo pa gustong pagtiwalaan kita? Seg. Sige, maghahanap na ako ng ebidensya ngayon. Mahanap ko kung sino yon, kung sino ang naggaplano sumakit sa'yo. Oh, Ginongkin. Wag mo na ipilit. Hindi pa ba kita sa'yo? Kapag nasa tabi ka ni Luyao, makakaranas siya ng walang katapusang sakit at pagdurusa. Alam mo ba kung paano siya nabuhay noong 2 taon na iyon? Alam mo ba kung gaano hirap niya para makaligtas? Alam ko. Kaya naman gustong-gusto kong magbawi. Magbawi? Ang mapagmahal na Ginoong Queen, nang nasa panganib ang buhay niya, nasaan ka ba? Sinabi ko na sa'yo, naka-off ang phone ko dahil sa meeting. Kung hindi, Anong kung hindi? Hindi ka karapat-dapat sa tabi ni Luyao. Cheng Feng. Tama na. Umalis ka. Bago ako tuluyang magalit sa'yo. Nang nasa bingit siya ng kamatayan, nasaan ka? Hindi ka karapat-dapat sa tabi ni Luyao. Ginongkin, tigilan mo na ang pag-inom. lumayas ka dito. Hindi po pwede yan, Ginongkin. Libo-libong empleyado ang nasa kumpanya. At sila po'y umaasa sa inyo. Ginongkin po, hindi nyo pwedeng ipokus ang lahat. Ang oras at isip nyo sa isang baba. Si Lola Kin ay umtawag ng ilang beses na. Nag-alala po siya sa inyo. Kailangan nyong mabawi ang dating loob nyo, Ginongkin. Sige na, sige na, sige na. Alam ko na. Ayusin ko ang sarili ko agad. Opo. Seg. Magmadali ka, bumalik ka agad. Maligayang bati po, Lola Kin. Lahat po'y naganap gaya ng plano nyo. Si Ginongkin ay hiwalay na nayon. Sabi ni Bining Lu. Opo. Hihikayatin ko po siya na bumalik sa main office agad. Opo. Totoo po. Salamat po, Lola. Queen. Ginongkin. Kuya, sabihin mo agad sa akin kung may update kay Mom. Huwag kang mag-alala ng sobra. Matanda na si Mom. Normal lang yung mga nangyayari sa kanya. Ikaw naman, bagong release ka pa lang sa ospital. Bagong labas ka pa lang naman sa ospital. Magpahinga ka na maayos, ha? Alam ko na. Pakiusap, alagaan mo na si nanay. Huwag kang mag-alala. Pwede ba kitang makausap? Pasensya na. Ayokong pag-usapan ngayon. Luyaw. Sandali lang, Saich. Pakiusap, bigyan mo ako ng kaunting oras. Bumangon ka. Makikinig ako sa'yo. Luyaw. Patawad. Nagkamali ako. Sa totoo lang, ako ang dahilan kung bakit na ospital ka dati. Walang kinalaman si Ginongkin rito. Hindi mo na kailangang gumanap para sa kanya. Ngayon, hindi na ba siya mahalaga? Hindi. Si Ginongkin ay inosente simula hanggang dulo. Si Lola Kin. Si Lola Kin ang nagutos sa akin na gawin to. Hindi ko talaga balak kitang patayin. Gusto ko lang kitang turuan ng leksyon. Para matakot ka at umatras. Pero hindi ko alam ang tunay na ikaw. Patawad. Patawad. Hindi ako makapaniwala, si Lola Queen. Napakabait ni Lola Queen. Ngayon ay ganito na? Luyaw. Sinabi ko na ang lahat ng nangyari. Sinabi ko na sa'yo ang lahat. Maari mo ba akong tulungan? Ipakiusap mo naman sa harap ni Ginongkin para sa akin. Hindi ko talaga pwedeng mawala ang trabaho na ito. Bibilo, may asawa at mga anak akong kailangang sustentuhan. Bibilo, pakiusap na talaga. Pakiusap na. Alam kong hindi rin madali para sa'yo. Tumayo ka na. Sasaluhin ko siya at kakausapin. Salamat. Salamat, Bibilo. Quincy, mag-usap tayo. Seg. Sabi mo na. Quincy. Lumayo ka muna. Hindi niya kailanman hinanap ang ginawa mo. O ikaw ngayon, alaga ka pa rin iniisip na ako ang may gawa nito. Sinabi niya sa akin ang lahat. Alam ko na hindi ikaw ang may kagagawa. Ito ay ginawa ni Lola. Si Lola, na napakabait na tao, para sa'yo, ay handa pa siyang alisin ako. Hindi mo ba naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan.
Noon, ayaw kong pakasalan ka. Sinikap mong mapasaiyo ako. Ngayon, lahat ng nakikita ko at nararamdaman ko ay ikaw. At paulit-ulit mo pa rin akong itinaboy. Luyaw, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Hindi tayo dapat nagsama mula sa simula. Kapag kasama kita, hindi ako kailanman naging masaya. Palagi kong naalala ang bangungot noon. Bawat minuto, bawat segundo. Sumasakit ang puso ko hanggang sa hindi ako makahinga. Kaya palayain na natin ang isa't isa. Sige ba? Luyaw, sabihin mo sa akin, sa mga panahong ito, naramdaman mo ba kahit ano para sa akin? Kahit sandali lang. Hindi ako. Nagsisinungaling ka. Quincy, huwag mong gawin yan. Luyaw, ako na ang ayos sa usapin kay Lola Kin. Ako na ang tatanggal sa harang sa atin. Umayo ka lang sa tabi ko, sapat na. Ako. Luyaw, huwag mo na akong pilitin. Kuya, Malubha ang pagtanggi ng katawan. Bukod pa rito, tumanda na ang pasyente. Ang payo ko ay konserbatibong paggamot. doktor, ang ibig mong sabihin ay, ang nanay ko niya. Hayaan na lang natin ang matanda na mag-enjoy ng tahimik na ilang araw. Bunso. May mga bagay na. Bilang kuya, hindi ko dapat sinasabi ito. Pero ngayon, Kuya, sabihin mo. umalis ka na kay Kinsey. Alam namin ni nanay ang totoo, na nakatira si nanay sa ganitong high-end na kwarto, at may magagaling na doktor din, na nagpapagamo sa kanya. Lahat yan ay inayos ni Kinsey. Ang kanyang kabutihan, ako, Lu Yongming, babayaran ko kahit magpakapagod ako. Pero kami ni nanay, hindi namin kayang manood lang. Wala kaming gustong makita, na babalik ka sa panganib para sa amin. Pero, kuya, ako at si Quincy. Munting kapatid, ikaw ang pinakinaalalahanan ni nanay. Dapat mo siyang pakalmahin bago siya umalis. Naiintindihan ko, kuya. Bakit hindi ka sumasagot sa telepono? Lumabas tayo at pag-usapan natin. Hindi mo ba ipapaliwanag sa akin? Quincy, sa tingin ko, hindi pa rin tayo bagay. Hindi bagay. Hanggang ngayon sasabihin mo pa rin yon? Sabihin mo nga ako ang nagkasala. Wala talaga akong magagawa na makasama ka. Sapat na. Luyaw, sinabi ko na. Huwag mo na akong pilitin. Hoy, Director Chen. Anong ginagawa mo? Siguro napakabuti ko sa'yo dati. Kaya baka nakalimutan mo na kung ano ba talaga ang pagkatao ko. Mas maganda ang medical resources sa Chuan City. Ayos kong iayos ang kalagayan ng inang inalagaan mo. Nabaliw ka ba, Quincy? Ang nanay ko, ang kalagayan niya ngayon. Hindi siya pwedeng maglakbayang malayo. Gusto mo bang patayin mo siya? Ano naman ang kinalaman ng buhay at kamatayan niya sa akin? Quincy, hindi ka tanggap-tanggap na. Masamang salita ang sinasabi mo. Ginamit mo na isang buhay. Bilang panakot sa akin. Paano ka naging ganito kalamig? Ganito ka kasarili? Sinasabi mo na malamig at makasarili ako. At ikaw naman, maintindi mo ang kamatayan ng buong mundo. Pero ako lang ang hindi mo pinapahalagahan. Luyaw, ikaw mismo ang pinakamakasarili rito. Pasensya na. Ang ganda naman. Ang gwapo mo rin. Sa totoo lang, hindi ako ang dapat nakatayo dito. Pasensya na, Cheng Feng. Pinasama kitang gumanap kasama ko. Sa ganitong katawa-tawang eksena. Basta mag-focus lang si tita sa paggamot niya. Gagawin ko ang kahit ano pa yan. Kahit wala na si tita, mananatili pa rin akong nakatutok. Babantayan kita habang buhay. Cheng Feng, maaari ka bang laging nasa tabi ko? Sobra akong nagpapasalamat sa'yo. Sa totoo lang, kung pwedeng maghintay pa ang panahon para sa akin.
Baka nag-iba ang lahat. Sagya na, huwag nang mag-imagine ng sobra. Marami pa tayong dapat tapusin. Ginong Kin, bakit nandito pa kayo? Uminom pa? Ikaw pala. Saktong dumating ka. Halika. Asok. Sabay tayong uminom. Ginong Kin, sanay, mapakatino naman po kayo. Tino lang ako, eh. Ikaw. Hindi ka ba ang laging sumusunod sa sinabi ng lola? Eh kung ganun, sabihin mo na sa kanya. Sabihin mong talo ako. Ako, hindi na ako maglalaro. Talo na ako. Uminom na. TSK. Ginong Kin, may importante akong sasabihin. Kailangang sabihin ko ito sa'yo. Ano pa naman? Mas importante pa ba ito kaysa pag-inom? Si Shen Xiaoqi. Kamakailan daw sa Chuan City, si Shen Xiaoqi ay may planong pumatay sa matandang ginang. Ano? Dahil kapatid ni Luyaw siya, pinatawad ko na siya noon. Iniwaan ko siya ng pagkakataon. Akala ko nagpasalamat siya. Ngunit naglakas loob siyang gumawa ng ganito laban sa lola namin. Huwag mag-alala, Ginong Kin, buti na lang nagapan agad namin. Wala namang malubhang nangyari sa matandang ginang. Ngunit, kakita ko lang ng mensahe mula sa sumunod sa kanya. Sabi nila nagpapadala si Shen Xiaoqi ng tao. Kasalukuyan raw siyang papunta na yon. Papunta sa Century Hall. Doon kasi ginaganap ang kasal ni Luyaw. Doon ang lugar ng wedding ni Luyaw na yon. Anong sinasabi mo? Bakit hindi mo sinabi agad? Matagal ko na gustong sabihin sa inyo. Kayo ang sinasabi ko. Tara na, dali-dali. Huwag kang mag-alala, mali. Idodokumento ko ang pinakamagandang anyo mo. Kukunan kita. Kung makita ng nanay natin, matutuwa siya. Seth, 3, 2, 1. Seg. anong gagawin? Nasa kasalan na tayo. Medyo kinakabahan ako. Bilisan. Dali. Mas bilis. Bingi ka ba? Mas bilis. Pabilisin mo pa. Walang hiya, mamatay ka. Maginga. Shen Xiaozi, baliw ka ba? Luyaw. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ji, miss na talaga kita. Miss na talaga kita. Ginong Kin. Z. Huwag. Hahaha. Karma. Yung karma yan. Yan ang parusa sa'yo dahil pinili mo ang babaeng ito. Hindi mo ako isinama. Tumahimik ka. Karma. Z. Ayos lang ako. Z. Kumusta ka? Z. Mabuti kung ayos ka. Z. Anong sabi ng doktor? Ngayon, napaka-urgent ang kalagayan ng dalawa. At dito sa ospital namin, kulang ang B-type blood sa blood bank. Kaya isang tao lang ang masisigurong maililigtas. Kayo ang kailangang magpasya. Dalawa silang pasyente. Hindi ba pwedeng sabay Arski eh? Maliit na oras na lang. Dali, bilisan nyo. Unahin muna. Unahin si Chengfeng. CJ, Luyaw, paano mo magagawa yan? Nasugatan si Ginong Kin sa dibdib.
Mas kailangan niya ng agarang paggamot. Bakit mo ginagawa to? Galit ka ba talaga sa kanya? Gusto mo ba talagang mamatay siya? Hindi ganyan. Hindi ko gustong mamatay siya. Hindi ako. Nurse, kunin ninyo ang dugo ko. Gamitin ang dugo ko para iligtas si Z. O type blood ako. Nurse, kunin ninyo ang dugo ko. Gamitin ninyo ang dugo ko para kay Z. O type blood ako. Iba ang blood type mo sa kanila. Pansamantala lang makakatulong ang blood type mo. May natitira pa ba kayong type blood? Kung wala, delikado pa rin ang kalagayan niya. Gino, pwede bang malaman kung type blood kayo? Pakiligtas ang asawa ko, pakiusap. Malapit na siyang mamatay. Type ba dugo mo? Pwede mo ba siyang iligtas? Hindi. Gino, type ba ang dugo ninyo? Pakiligtas naman ang asawa ko, pakiusap. Doktor, kailangan ng asawa ko ng type na dugo ngayon. Maari mo ba siyang tulungan? Pakiusap, nagmamakaawa ako. Tutuhod ako. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako, pakiusap. Hindi ko inakala. Inanyayahan mo pa akong uminom? Kamusta ka nitong mga araw? Kenzie. Nang umalis ka ng mag-isa sa ospital nung araw, hinahanap ka ni Luyaw. Bakit siya naghahanap sa akin? Para tingnan kung patay na ako. Dumating ako para hanapin ka ngayon. May ipapakiusap lang ako. Ano yon? Nagbasya na akong tulungan ka. Ayusin ko ang kasunduan sa diborsyo pag-uwi ko. Ang kaligayahan ni Luyaw sa hinahara, ipagkakatiwala ko sa iyo. Ano, Kenzie? Hindi ba ako nagkamali ng narinig? Ano nang sabi mo kanina? Sabi ko, ang kaligayahan ni Luyaw sa hinahara. Pakiusap, asahan kita. Paano kung hindi ko kaya? Subukan mo. Hindi talaga kita palalampasin. Nakakatakot ka. Kaya kailangan kitang tanggihan. Hindi ko kayang ibigay ang kaligayahan ni Luyaw. Ulitin mo. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit nung araw? Bakit muna sinagip ni Luyaw ako? Dahil may utang siya sa akin, isang puso. Ano nang ibig mong sabihin? Gising ka na. Siya noong gabing yon. Halos mamatay na siya. Kahit konting pagkakamali, hindi na siya mabubuhay. Parang naawa sa kanya ang langit, kaya nabuhay siya. Kaya ngayon alam mo na, bakit niya ako sinagip nung araw? Dahil hindi naman ako ang minahal niya. Ang dahilan ng ginawa niya ay dahil ginamit niya ang puso ng kasintahan ko. Kaya siya ang nag-aalaga sa akin ng ganoon. Nakareserba na ang flight ni Ginoong Kin bukas ng 8 oras. Oh, naiintindihan ko na. Hindi mo ba muling isipin? Ginoong Kin, malapit na ang oras. Ginoong Kin.
Ipaggaumanhin mo sa lola para sa akin. Ginong Kin,